At sa ibang balita, patuloy raw ang panggigipit sa mga katutubong ati ng Boracay kahit pa mismong sa lugar na ipinagkaloob na sa kanila ng gobyerno. Saksi si Marizo Mali. Sa likod ng nakabibighaning tanawin ng Boracay, nagkukubli ang matagal ng problema ng mga katutubong ati sa isla. Mula nang may pagkaloob ang Certificate of Ancestral Domain Title o CADT sa mga ati dito sa Boracay, dito na sila sa Barangay Manok-Manok nagsimulang manirahan noong 2011. Unti-unti na nga nakikita ang mga pagbabago rito, gaya na lamang nitong mga naitayong mga bahay para sa kanila. Pero ang masaklap, patuloy pa rin daw ang takot at hirap na kanilang nadarama kahit na narito naman sila sa lupang kanila naman talaga dapat. 2.1 hectares ng lupa ang ipinagkaloob sa halos 200 ati para matirhan at mapalago bilang bahagi ng 5-year development plan ng gobyerno. Pero patuloy raw ang harassment sa mga katutubong ati ng mga hinihinalang private claimant. Nitong 2013, isa sa kanila ang napatay dahil sa tensyon sa pinag-aagawang lupa at ang suspect at large pa. Kagabi may bagong insidente. So, nung nahuli namin siya at nandun na siya sa pulisya, medyo may naririnig na rito. Sa loob ng kabahayan, kaya hindi mahuli ng pulis, sinisigaw na. Unang tinira yung mga madre, mga demonyo, yung mga kakbataang babae dyan, mga bata, mag-ingat kayo, riripin namin kayo. And we will not take this sitting down. Masakit, dahil ito na nga ni isang kapirangkot-pirangkot, tapos kukunin pa nila. Mapatay din kami. Buti kung mag-alis kami dito. Inaresto ng mga pulis ang isang Arlene Halito na sinasabing nag-utos sa pagtambak sa lupa ng mga ati. Pinuntahan namin siya sa Boracay Police Station pero ayon sa pulis na amin nakausap, ayaw raw niyang humarap sa media. Arestado rin ang kanyang driver at 2 pahinante na nahuli sa aktong nagtatambak ng lupa. Sasampahan sila ng kasong trespassing. Bukas nakatakda silang i-inquest ang kondisyon ng mga ati at ang 5-year development plan sa kanilang ancestral domain ang isa sa mga pakay na inspeksyonin ng pamahalaan kaya narito ngayon ang mga kalihim ng DILG at DOT. Poproteksyon na natin sila. Doon sa mga nagtatangka na susubukan nila yung determinasyon ng gobyerno na ipatupad ang batas ay sasalubungin nila yung puwersa ng gobyerno. Inimbestigahan lahat ng mga violation ng ating mga environmental laws at isa-isang kinokorek. Lilinawin ko lang po, ongoing ho ito. Nasa unang yugto pa lang tayo ng redevelopment. Ang plano, mapatayuan ang mga ati na sariling health center, eskwelahan at security at tourism office. Mula rito sa Boracay, ako si Marizo Umali ang inyong saksi.